So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagre-reklamo yung kampo, yung team ni Pacquiao, ni Pastor Apollo Kibuloy, na parang sa tingin nila, sila ay nadaya ngayong halalan, 2025 midterm election. So, paano natin nasabi? Kasi yung kanyang kampo, yung kanyang team, abay humihingi po ng isang manual recount patungkol nga po sa senatorial, midterm election. So sabi dito sa balita, detained. Grabe naman tong balitang to, detained. Detained Kibuloy calls for manual recount of senatorial votes. Ang kapal naman, no? Kung sino pa yung nasa kulelat na numero, siya pa yung nag-aamok dito sa COMELEC ng manual recount. Dahil hindi naman ata magpapa-recount itong si Kibuloy kung sa tingin niya sa sarili niya na hindi siya dinaya. So, siguro nagtataka din ata itong si Kibuloy na bakit 5 million lang yung nakuha kong boto. To be exact, yung boto mga minamahal ni Kibuloy ay ano lang Ito, pakita natin sa inyo kasi nasa pang 31 itong si Kibuloy. So, 5,578,604. Uy, ang daming kulton. Ang daming botante ni Kibuloy. Alam nyo, nagtataka lang ako to be honest, mga minamahal, na how come na nakakuha pa siya ng 5 milyon? Diba? Na unang-una, sira na yung reputation niya. Pangalawa, sa dami ba namang kababaihan ang niyurak niyang pagkatao, really, meron pa talagang 5 milyon ang bumoto sa kanya. At ito yung nakakapagtaka. Di ba ang sabi ni Pastor Kibuloy, yung kanyang miyembro, yung Kingdom of Jesus Christ, ay meron daw pong humigit kumulang 7 hanggang 8 milyong miyembro. So, bakit 5 milyon lang yung nakuha ni Kibuloy? Di ba? So, yung mismong kanyang mga kapanalig, hindi din ba ibinoto itong si Pastor Apollo Kibuloy? Diba? Or baka mga minamahal, yung iba doon ay mga bata. Pwedeng ganon. Diba? Baka yung iba doon mga bata, hindi pa nakakaboto. Pero nagtataka lang ako na bakit pa nakakuha ng 5 milyong boto itong si Pastor Apollo Kibuloy. At bakit siya pa yung nag-aamok dito nga po sa Commission on Election ng manual counting? Ano yung sa tingin mo? Dinaya ka ng COMELEC? Diba? So ngayon, basahin natin itong mga minamahal. Detained televangelist and senatorial candidate Apollo Kibuloy is calling for a manual recount of senatorial votes amid reports of election irregularities. So, ay alam naman din ninyo mga minamahal na hindi talaga maiwasan yung mga technical errors na yan every halalan. Pero mismo yung mga, tingnan mo nga, itong si Amy Marcos, diba? Itong si Bong Revilla. Si Bong Revilla, mga minamahal, nag-concede na talo siya. Itong si Benhur Abalos, na magkakadikit lang yung kanilang mga numero. Tingnan nyo dito ipapakita ko sa inyo mga minamahal. Magkakadikit lang. Si Tulfo, si Bong Revilla, si Binay, yan, magkakadikit nga lang yung kanilang mga numero. Diba yung 13, 14, 15? Sayang, hindi nakapasok itong si Ben Tulfo. Sayang naman. Diba? Instead of Amy Marcos, bakit si Ben? Sayang naman itong si Ben. So anyway, mga minamahal, itong si Amy Marcos pang last, nakakuha ng 13,037,968. Pero 97% pa lang yan mga minamahal ng election. Hindi pa yan fully 100%. Pero proclaimed na. Kasi malayo na din yung agwat ni Ben Tulfo dito kay Amy Marcos, 11, 12, 13, 2 million yung votes na tawag dito na lamang ni Amy Marcos dito kay Ben Tulfo. At itong si Camille Villar, magkakalapit nga lang yung kanilang numero. Si Camille, si Lito Lapid, si Amy Marcos, magkakalapit lang yung kanilang numero. Pero still, itong si Ben Tulfo, hindi nga nagreklamo Diba? Hindi nga nagsabi na magpa-recount siya or whatever. Hindi naman, diba? Tapos itong si Kibuloy, siya pa yung nag-aamok. Diba? Naglabas sila ng statement. Diba? Sa pamamagitan ng kanyang spokesperson na si Israelito Torion. Diba? Na humihingi sila ng manual recount.
Bakit ganon? Hindi ba matanggap ni Kibuloy na siya ay talo? Hindi siya binoto ng mamamayang Pilipino? Sino ba naman yung boboto sa isang allegedly rapist? Most wanted ng Federal Bureau of Investigation. Biruin nyo, patong-patong na mga kaso. And by the way, mga minamahal, congrats nga pala sa Las Piñas. Buti na lang, hindi na yung mga Villar ang nagdo-dominate dyan. Diba? And nag-concede na din itong si tawag dito, si Villar. Oo, mga minamahal. Nag-concede na din. Ito pa nga yung balita. Pakita natin, mga minamahal. Cynthia, sabi niya, bagamat hindi tayo pinalad sa halalan, taos-puso ang aking pasasalamat sa inyong suporta at tiwala. Ang paglilingkod sa inyo ay hindi dito nagtatapos. Ay, yung prime water, ganyan ba yung paglilingkod? Rice tarification law, ganyan ba yung paglilingkod? Diyos ko, kung ganyan lang din yung paglilingkod mo, wag na. Patuloy akong magsusulong ng programa at advokasiyang makakatulong sa ating bayan. Talaga ba? Advokasya na nakakatulong sa ating bayan or nagpapahirap sa mamamayang Pilipino habang kayo ay yumayaman? Diba? Hindi ito paalam. Ito ay pagpapatuloy ng ating pagmamahal at serbisyo sa bawat Las Piñero. So, murang sa next na halalan na abay tatakbo at magbubugbog ng pera itong si Ma'am Cynthia. Pero, mabuti naman na nag-concede na natalo itong si Cynthia Villar. The Las Piñas have been spoken sa kanilang iboboto, sa kanilang binoto. Tapos na. Wala na yung laban na to. Talo ka na, Cynthia. So, by the way, mga minamahal, itong si Cynthia Villar nga nag-concede na din. Hindi na nga din humihingi ng manual recount, diba? Tapos itong si Kibuloy, nanggaling pa mismo sa kanyang bibig na humingi sila ng manual recount. Alright. So, sabi dito sa balita, basahin pa natin according to Inquirer.net, partial and unofficial results from the Commission on Election or COMELEC transparency server at 9:04 p.m. Kibuloy ranks 31st in the senatorial race with 5,577,526 votes. So sabi pa dito, your trust and belief in his message of truth. Wow, truth! Justice, really? Kamusta naman yung mga kababaihan ng almost 200 women na ginalaw mo di umano? And accountability, wow, nanggaling pa sa iyo mismo yung salitang accountability? Na ikaw ay merong kasong di umano money laundering? Diba? Have been truly moving. So, alright, mga minamahal, nakakatawa lang, no? How ironic na itong si Pastor Kibuloy ay tumakbo. Diba? Tapos nung tumakbo siya, ngayong hindi nanalo, nagre-reklamo. Number 31 ka lang naman. Okay sana kung number 13 ka eh. Hindi ka naman number 13, diba? Para sabihin mo na ikaw ay dinaya. Pero nagtataka lang din ako sa part na bakit may 5 milyon pang bumoto sa isang kulto. Sa isang pastor na madaming kulto, di umano. Diba? So, mga minamahal, yun po. Tingnan na lang natin. Ang inaabangan natin ngayon is yung impeachment. So, antabay lang tayo sa mga susunod na balita kasi naaamoy na natin na yung ICC ay kinakalampog na itong si Bato at itong si Bongo. So, tingnan natin. Baka eventually ay mahuli din tong dalawang to at baka hindi na counted yung boto nila. Alam naman natin na yung mga yan ay hindi po papabor sa impeachment ni Sara Duterte kung kaya't naamoy natin na acquit yung kanilang boto. Kahit hindi nila basahin yung article of impeachment, acquittance yung gagawin nila. Alright. So yun po mga minamahal. Alam mo, it's me again, Alicia nyo. Buti na lang, hindi tanga ang mga Pilipino at hindi nanalo itong si Pastor Kibuloy, si Ipe at si Willie Rebillame. Alright, yun lamang po. Anyway, mga minamahal, pahingin lang po ako ng comments ninyo. Yan, mahalaga yung comments ninyo, likes and share. And also, don't forget mga minamahal to click the subscribe and hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan.